Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo naka-follow at naka-subscribe dito po sa ating bagong YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong bagong Facebook page, Informador. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. At lagi nyo pong abangan itong mga talakayan natin dito sa ating mga bagong social media platforms dahil dito po, mga kabunyog, mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, kapapasok ko pa lang, patapos ka na pala. Dito po hindi, kasi mahaba-haba ito. Saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito, mga ilang topics ito. Kaya lagi nyo na po itong subaybayan, araw-araw, dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at Informador Facebook page. O ito, nagka-tensyon, ano? Napanood nyo naman yata, nagka-tensyon sina Paulo Marcoleta at si Congresswoman Beatrix Listro sa hearing ng Justice Committee kahapon, April 14. Siguro napanood nyo yun, ano? Mabuti na lang, itong si Congresswoman Beatrix Listro, hindi naman ito pikon at saka hindi rin nagtataas ng boses. Kumbaga, ang ugali ni Congresswoman Beatrix Listro kahanga-hanga eh. Assertive siya, ina-assert niya kung ano yung rules, kung ano yung patakaran, kung ano yung procedure, pero hindi naman siya yung hindi naman siya yung tipong nagtataas ng boses, nakikipagsigawan. Hindi. Kahit nga nakukulitan na rin siya kasi paulit-ulit, napakasimpleng bagay, hindi makuha. Katulad nito ni Paulo Marcoleta. Pero matyaga pa rin si Congresswoman Beatrix Listro sa pagpaliwanag. Kinukol niya pa rin yung atensyon, pinapaliwanagan. Kaya lang, ito kasing si Paulo Marcoleta, makulit din ito eh. Makulit. Pero ang maganda rin dito kay Paulo Marcoleta, hindi rin tumataas ng boses. Hindi tumataas ang boses. Kaya lang makulit talaga. Sinasabihan na ni Congresswoman Beatrix Listro na hindi nga pwede. Hindi nga pwede. Bawal nga ang probing questions. Clarificatory questions lang. Kasi clarificatory hearing lang naman yun. Ang ini-insist ni Paulo Marcoleta, yung binabasa niyang mahaba, basahin niya yun. Pag may sinabi siya dun sa binasa niya, na nakikita na ni Congresswoman Beatrix Listro na palayo na doon sa rule. Anong rule yon? Na hindi pwede ang mga probing questions. Kinakailangan clarificatory lang. Wala eh. May nakaprepare kasing babasahin si Madriaga, binigay yata yun sa kanya kung sino man ang gumawa nun. Ang problema, kapag may binabasang part doon na medyo nakikita ni Congresswoman Beatrix Listro, probing questions na, nagbubusisi na, katulad nun, kini-question ang kredibilidad ni Madriaga, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi, yun eh. Kaya lang, ini-insist ni Marcoleta na karapatan niya daw yun. Sinabi na ngang hindi pwede. Unang-una, hindi naman siya member ng Justice Committee. Nandun nga lang siya. Pinagbibigyan na nga lang siya. Kaya lang, ang kulit niya eh. Talagang gusto niyang i-insist yung binabasa niya. Pero sinabihan na siya ni Congresswoman Beatrix Listro, naunawaan mo ba ang sinasabi? Yan bang binabasa mo, naunawaan mo ba yan? Parang hindi mo naunawaan eh. Kasi sinabi ni Congresswoman Beatrix Listro, yung binabasa ni Madriaga ay probing question na. Sabi ni Madriaga, hindi naman. Sabi niya, yan? Maliban na lang kung hindi mo naunawaan yung binabasa mo. Paulit-ulit ka na ini-insist mo yan. Hindi mo ba naunawaan yung binabasa mo? Sinupalpal na ni Congresswoman Beatrix Listro. Buti na lang malumanay si Congresswoman Beatrix Listro kapag nagsasabi ng kanyang punto. Kaya lang ayaw pa rin sumurinder ni Marcoleta. Nagka-tensyon na. Kaya yung mga sinabi ni Marcoleta na lumalabag na sa rules, pina-strike sa records, pinaalis. Sabi ni Marcoleta, wala na yatang matitira diyan sa mga sinabi ko.
Eh, wala, eh. Maano rin kasi siya, eh, ah, um, masyadong makulit. Pinipili talaga kung ano yung gusto niya, oh. Eh, sinabi na ngang hindi puwede. Kahit nga yung ibang mga kongresista na pro-impeachment, inaano rin, eh, iniisa-isa rin ni Congresswoman Beatrix Listro ng paalalahanan. Oh, ano, I want to remind you, ano, Congressman ano, ganito, ano ito, ano ka na, leading ka na sa probing questions, hindi puwede kasi clarificatory lang ito. O pero, yung iba hindi na nakikipagkulitan, hindi na nakipagkulitan, 'pag kino-call na ni Congresswoman Beatrix Listro tumitigil na. Si Marcolita hindi, ini-insist talaga na patapusin daw siya. Sabi niya, tutal siya lang naman daw ang sulusulong ano dun, siya lang naman daw ang nag-iisang, kontra sa impeachment dun, oppositor. Pagbigyan na lang daw siya. Sabi naman ni Congresswoman Beatrix Listro, hindi naman puwede. Hindi naman puwede kasi hindi naman political na ano yun na tinitingnan niya ang mga tao based sa kulay o ano sa politika. Kahit sino pa man, oo nga naman nakita naman natin kay Beatrix Listro yun, eh. Kahit nga mga kasamahan niya sa mayorya, kapag ang, questions ay probing na, pinapaalalahanan niya na hindi puwede yan, oo. Kaya ano, umaano na nga lang yung mga kahit yung mga pro-impeachment na senador na medyo 'pag nagtatanong lampas na, eh. Lampas na dun sa nilinaw na rules. Inaano na, kino-call out na ni ano, ni Congresswoman Beatrix Listro. Pero ano naman, sumusunod naman. Si Marcoleta lang yung ayaw, ayaw. Kaya lang wala naman siyang nagawa, eh. Talagang, talagang pinasunod ni Congresswoman Listro yung ano, kung ano yung rules, yan yung rules. Kasi ayaw niyang lumabas na nagiginang mini trial. Yun yung ini-issue ng mga pro Duterte, eh, na unconstitutional na daw ang Justice Committee kasi ano daw, mini trial na ang ginagawa. O di yun, pinasiguro ni Congresswoman Listro na hindi yun mini trial. Kasi hindi naman probing questions o hindi naman nagbubusisi. Talagang kung ano lang yung nasa ano, sinumpang salaysay, yun lang yung pinag-uusapan. Clarificatory lang. Ayan, kaya maayos, at least maayos na ano, yung naging flow dahil sa magaling na pag-handle ni Congresswoman Beatrix Listro. Kahit ang makulit ni si Marcoleta, hindi na ano, hindi nagulo yung hearing, At least na-accomplish yung ah, or ano yung objective ng unang araw na hearing. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, si Barsaga, si Kung Miao, yan, sumurinder na. Ah, sumurinder. Ah, ayan, wala siyang nagawa. Sumurinder siya sa PNP kasi may warrant of arrest na siya, eh. Ah, itong si ano, itong si Kiko Barsaga, ano na siya, eh. May mga ano na siya, may warrant of arrest na siya, wala na siyang magawa. Kaya ang ano niya, kaysa sa arestuhin siya, mas nakakahiya sa party niya, kaya ang ginawa ni Madriaga, ni Barsaga, sumurrender na lang, ha? Sumurrender na lang. Ang mga kaso niya, cyber libel, cyber libel. Kaya lang bakit kasi ito ano, bakit nakasuhan ng cyber libel si itong si Barsaga? Eh kagagawan niya yan na ano, eh, kagagawan niya yan na yung nag-ano siya, ah, nung una kasi nung nagsimula akala mo walang kinakatakutan itong si Barsaga. O ang una niyang tinira noon yung ano bilyonaryong negosyante si Rason, ha? Ay si Rason, um, ano niya, sinabihan niya na sinuhulan daw, bribe daw ni Rason ang mga kongresista para suportahan yung speakership ni Martin Romualdez. O yun ang unang ano niya. Pati si Congressman Valeriano, mga members ng NUP yan. Tapos si Congressman Ronaldo Puno. Kasi ang political party nito ni Barsaga, NUP, National Unity Party.
Actually, yung kanyang ama, yung yumaong si Pidi Barsaga, founder at dating chairman yata yan ng National Unity Party. Ay ang National Unity Party, ang mga leaders niyan si Ronaldo Puno ng Antipolo, si Valeriano ng Manila, tapos itong si Rason, may mga pagtitipon ang NUP o National Unity Party na uma-attend yan si Rason. Na-identify yan si Rason, yung negosyanteng, bilyonaryong negosyanteng si Enrique Rason, na-identify yan sa NUP. Ay kaya lang, itong si Barsaga, talagang ini-expose niya o sinasabi niya na yung mga kongresista daw ng NUP, kung saan kabilang siya dati, itong si Barsaga, tumanggap daw ng pera galing kay Rason. O, di syempre, hindi pinalampas ni Rason. Galit si Rason. Sabi niya, ano yan, cyber libel yan, kasuhan yan ng cyber libel. O, pati sila Congressman Valeriano, nagkaso na rin sa kanya. Pati si Congressman Ronaldo Puno. Kaya, 8 counts yung ano niya. 8 counts yung, ano niya, yung cyber libel. Oh. Ay lumabas na ngayon yung warrant of arrest. Oh. Kaysa sa arestuhin siya, kaysa sa arestuhin si Barsaga, ano na siya, nagpiyansa na lang siya. Para sa 8 counts. Parang 40,000 yata yung isang ano eh. 40,000 yata yung bawat ano eh, yung bawat count. Yung bawat count ng cyber libel case niya ay 40,000. Kaya umabot ng mga ano yun, ilan bang inabot nung pinansahan niya? 300,000 plus eh. 40,000 times 8. Yun, 320,000. 320,000 ang pinansa niya. Ha? Kaya ang nangyari diyan mga kabunyog, mga kababayan, napilitan siyang sumuko na lang kaysa sa mapahiya siya na aarestuhin siya. So nung alam niya na mayroon na siyang ng warrant of arrest sa kanya, sumuko na siya sa PNP. Tapos nagpiyansa na lang siya. Ngayon, may mga ang mga DDS na si Pangulong Marcos daw ang nagkaso dito kay Barsaga. Hindi naman. Hindi naman si Pangulong Marcos ang diyan. Si Rason. Si Rason. Kasi nga, siyempre, negosyante yan. Tapos sasabihin mo na namigay ng pera sa mga members ng National Unity Party para butuhan si Romualdez. Ay, siyempre, yon? Gusto niyang protektahan ang kanyang reputasyon. Kaya kinasuhan si Barsaga. Actually, nagsuri pa dyan si Barsaga eh. Nagsuri pa siya kay Rason. Kaya lang hindi siya pinagbigyan. Talagang tinuluyan siya. O yan. Kaya medyo tahimik na siya ngayon. Medyo, hindi na masyadong maingay itong si Kung Miao. Nung una, ang ingay-ingay niyan. Akala mo, ang tapang. Akala mo noon, walang kinakatakutan. Nanawagan pa yan, di ba, na mag-rally doon sa Forbes Park. Pasukin daw yung Forbes Park. Kasi nandun daw yung mayayaman na mga kurap. Ano yan? Tapos nasuspindi siya ng 60 days. Tapos another 60 days. Pero ngayon, naawa na siguro yung mga kapwa niya kongresista, hindi na sinuspindi, hindi na in-extend. Kaya nakabalik na. Nakabalik na as of April 14. Pero yun na nga, mayroon naman siyang kaso na cyber libel. 8 counts. Kaya sa ngayon, mapapansin na medyo hindi na ito si Kung Miao, Barsaga, hindi na ito kasing yabang nung una. Nung una, mayabang eh. Ay ngayon, nasuspindi na siya ng 2 beses. Pagkatapos may mga kaso pa siyang cyber libel, 8 counts pa naman. Di matindi yan. Kaya ngayon medyo nagrinda yan, 'di ba? Hindi tulad noon, lagi yan. Laging nagpapa-interview, nagla-live, Pero ngayon medyo nagrinda kasi guro natuto na sa kanya mga pinaggagawa. Anong masasabi niyo dito? Si Yusik Castro, si Claire Castro ay tinatanong ng mga media
Ano daw bang plano talaga ni Yusek Castro, ni Claire Castro? May plano ba siyang tumakbong senador sa 2028? Ayun. Hiningi yung opinion ni Yusek Claire Castro. Ah, tatakbo ba siya? Ayun. Ang sagot ni Yusek Claire Castro, wala pa daw yan sa isip niya ngayon. Sa ngayon daw, ang pinagkakaabalahan niya ay yung trabaho niya bilang Palace Press Officer. Wala daw 'yan. Hindi niya pa raw 'yan naisip. Kaya lang ang sagot niya, hindi niya pa naiisip. Parang Leni Robredo, eh. Sa ngayon, ang focus niya ay trabaho niya. O, parang Leni Robredo rin, eh. Pero hindi niya naman sinabing, "Hindi, wala. Wala akong kaplano-plano diyan. Wag niyo akong ano, ayaw ko nang sa politika. Ganito na lang ako. Okay na ito sa akin na ano, Palace Press Officer ako. Okay na 'yon. Yung politika, ayaw kong ano diyan." Wala namang gano'n siyang sinabi, eh. Ang sabi niya lang, "Kanino ba galing 'yan?" Sabi niya, "Ngayon niya lang narinig 'yan." Oo, yung mga gano'n yung ano niya, reaksyon niya, eh. Hmm, Sabi niya, Hindi ko naiisip 'yan, hindi ko pinag-iisipan 'yan." Oh, ang sinasabi niya lang, hindi niya naman sinabing hindi, wala siyang plano, hindi totoo 'yan. Kumbaga wala siyang planong pumasok sa politika, walang gano'n siyang sinabi, ah. Sa ngayon kasi, naghahanap din ng administrasyon ng mga pambato nito sa 2028. Siyempre kasi nung 2025 elections, marami sa kandidato ng administrasyon natalo, eh. Ah, Kaya ngayon pa lang, naghahanap yung administrasyon ng mga posibleng ipanlaban. Kasi dati pinanlaban ng administrasyon si Pacquiao, si Abby Binay, si Bong Revilla ay natalo naman. So naghahanap sila ngayon mga bagong muka, mga bagong pangalan. Pero kailangan malakas sa tao. Oh. Sa totoo lang, ang mga pangalan ng ilan sa mga pangalan na pinagpipilian na pwedeng magsenador sa lineup ng administrasyon ay si General Torre, si DPWH Secretary Vince Dizon. Yun, malakas talaga yun. Malakas yan. Nababanggit din si Yusek Claire Castro. Kasi siyempre araw-araw nakikita siya sa TV, tapos may vlog pa yan. Kumbaga masyadong visible yan si Yusek Claire Castro. Kaya siguro nakikita na posible ito sa mga pagpipilian na maging senador kasama nila Vince Dizon. Pero kung ang magsasama-sama sa lineup ng administrasyon, si Vince Dizon, si Torre, sa sila Castro, malakas yan. Malakas yan. Kaya lang asahan na kasi na talagang itong si Yusek Claire Castro, pag tumakbong senador yan, bubugbugin yan ng mga DDS talaga. Pupukusan yan na wag manalo. Ha? Ano yan, talagang may special na diin siguradong gagawin ng mga DDS laban kay Yusek Claire Castro. Sigurado tayo dyan. Galit na galit sila kay Yusek Claire Castro kasi talagang nakikibardagulan. Itong si Yusek Claire Castro, lahat ng propaganda ng pro Duterte ng mga DDS talagang kina-counter niya. Hindi ito nagpapatumpik-tumpik. Saka wala na itong mga pagkubli pa sa mga diplomasya, professional, hindi yan. Sa kanya, pag kailangan niyang sagutin, sasagutin niya. Pag kailangan niyang komentaryuhan at bibirahin niya. Yan yung karakter ni Yusek Claire Castro bilang Palace Press Officer, eh. Kaya nga naiiba dun sa mga dati. Hmm? Natutuwa naman yung mga supporter siyempre ng administrasyon kasi nakikipagbardagulan, nakikipaglaban si Yusek Claire Castro. Pero siyempre sa part ng mga DDS, galit na sa kanya. Ang tawag sa kanya, anti-Claire. Oh, lalo na yung mga siyempre kahit nga si Baste, pikon sa kanya. Si Pulong, pikon sa kanya. Si Sara. Kaya actually kung tatakbong senadora si Yusek Claire Castro, may laban pero siyempre asahan niya ng siya, talagang may special na diin ang mga pro Duterte na wag siyang manalo. Talagang gagamitin ng mga pro Duterte ang kanilang mga supporters, ang kanilang ano na hindi manalo yan si Yusek Claire Castro. Pero um, dahil nga sa masyado siyang visible,
Araw-araw nakikita ang mukha, nagpe-press con, nagba-vlog. Malakas, malakas ang tyansa niya na ano, kaya lang siyempre kailangan niya pang magpakilala doon sa mga ano, sa maraming tao rin. Kasi marami pa rin sa kanyang hindi nakakakilala. Alam naman natin ang senador, kailangan sikat ka, eh. Hmm, 'yan yung ano. Okey, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.